Ang bansang China ay inanilamang daw yung itinanim matapos ang nangyaring banggaan ng kanilang mga sariling barko dyan sa Bajo de Masinloc. Ayon nga kay Senator Estrada at iba pang mga obserbasyon ng mga senador, ating alamin sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Inaani lamang ng China ang kanilang itinanim matapos ang nangyaring banggaan ng barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ship malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jingo Estrada, dapat nang itigil ng Chinese Coast Guard ang kanilang mapanganib na mga maniobra laban sa Philippine Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat. Ang mga taktikang ito anya ay hindi lamang naglalagay sa panganib sa ating mga tauwang pandagat at mangingisda, lalo pa nitong pinapainit ang tensyon kung saan wala namang maidudulot na mabuti. Gayunpaman, nanindigan ng mambabatas na hindi uurong ang Pilipinas at patuloy na ipagtatanggol ang soberanya ng bansa. This is a classic case of reaping what one sows. The Chinese Coast Guard must cease and desist from engaging in dangerous maneuvers against our Philippine Coast Guard and other maritime vessels. These tactics not only endanger our maritime personnel and fisherfolk, they also escalate tensions unnecessarily. Nothing good will come of such actions. Walang may dudulot na mabuti yan, except the empty display of logistical superiority. Nonetheless, we will not be cowed. We will continue to defend our sovereignty, protect our people, and uphold the rule of law. And I also commend the professionalism and magnanimous act of our PCG personnel who offered assistance and medical aid to the injured Chinese crew members. Samantala, muling binigyan din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na labag sa batas at walang pahintulot ang patuloy na presensya at gawain ng China Coast Guard at mga Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea. Nagpasalamat naman ng senador na sa kabila ng pangaharas, ligtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard at patuloy na nagagampanan ang kanilang tungkulin na magpatrolya sa ating karagatan. Gusto kong pasalamatan muli at saluduhan yung ating Philippine Coast Guards at it only shows the peril our troops face in asserting our rightful jurisdiction on our own waters. And again, we're grateful despite of the harassment. Yung Coast Guard personnel natin are all safe and able to continue their duty of patrolling our territorial waters. And again, we reiterate our call to the Chinese Coast Guard and fishing militia that your continued presence and operation at the West Philippine Sea is illegal and unauthorized. The West Philippine Sea is ours, and please, get out of Philippine waters. Sinabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, dahil sa gigil na itaboy ng China ang mga Pilipino sa sarili nating karagatan, ang mismong mga barko nila ang nagkabanggaan. Patunay ito na ang mismong maaksyon ng Beijing ay padalos-dalos at naglalagay sa panganib maging sa sarili nilang mamamayan, kaya't naway magsilbihan niya itong aral sa kanila. Patuloy namang nanawagan si Hontiveros sa gobyerno na suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at tiyakin ang kanilang tuloy-tuloy na pag-access sa kanilang traditional fishing area sa Bajo de Masinloc. Mahalaga rin anyang mapanatili ang presensya na nagpapatrolyang maritime law enforcement sa buong taon upang masigurong kaligtasan ng ating mangingisda. Sinabi ni Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela na naganap ang insidente ng banggaan habang naglalayag ang BRP Suluan at BRP Teresa Magbanwa patungong Bajo de Masinloc upang maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda roon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.